Magandang araw guys. Samahan niyo ako pag-aralan natin ang tungkol sa sakit na gonorrhea. Ano ito at saan ito nakukuha? Guys, samahan niyo ako. Tara, let's go. Ang gonorrhea, mas kilala ito sa tawag na Neisseria gonorrhoeae. Ito ay isang uri ng bacterial infection na naipapasa sa pamamagitan ng sexual transmitted disease, mas kilala sa tawag na STD. At meron infection sa mucous membrane. Yung mucous membrane, ito ay isang likido na sobrang nipis. Halimbawa, ito ay napapasa sa pamagitan ng tungbong or anus sa bibig sa isang taong meron infection na mucous membrane. At isang kontaminadong kamay na halimbawa ay naipasa niya rin, pwede niya rin itong maipasa sa mata. At ang bakteryang ito ay kumakalat sa loob ng 2 o hanggang 10 araw. Posible din ito sa loob ng 3 araw o higit pa. Ano ba ang mga sintomas at sign nito? Tara, alamin natin. Ang senyales at symptoms nito sa mga kalalakihan ay nakakaramdam ng mga mainit na pag-ihi o parang pinapaso ito. Sa infection ng kasarian ng kalalakihan, paglabas ng nana at ganun din sa pasimula at hindi nararamdaman ang mga symptoms nito. At kilala ito sa tawag na tulo. At sa kababaihan naman, sa maselang bahagi ng babae, hindi makikitaan na ito ng infection o sa rectum o walang senyales, bagamat banayad sa pananakit o lalamunan mula sa bacterial gonorrhea. Bihira ito ma-infection sa mga may edad. Ano ang mga komplikasyon na pwedeng nangyayari pag hindi ito nakikita at napapansin ng walang epektong infection nito? Ito ay tago. Ito ay maaring sapitin na infection katulad nito ng pelvic inflammation disease. Ano ang pelvic inflammation disease? Ito ay tinatawag na organ ng kababaihan apektado tulad ng uterus at pelvic tube. At ikalawa, sterility, ang pagkabaog o sa kaparehang kasarian. Ikatlo, arthritis o rheuma. Ika-4, blindness or pagkabulag at meningitis. Ika-6, heart damage, pinsala sa puso. Ika-6, kidney damage or pinsala sa bato. Skin rashes, mga pantal sa balat. Ectopic pregnancy, ang pagbubuntis na apektado na pagsilang ng bata na nakuha sa vaginal ng isang kasarian ng babae. Yun lang guys. At wala nang iba pang solusyon dito kung hindi maging tapat tayo sa ating asawa at sumunod tayo sa batas ng Diyos. Ayun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you and thank you for watching.